Confidential and Intelligence Funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondoc. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza. May circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds, di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang secretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel Funds, meron pa po sa inyong karanasan ng mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Atty. Bondoc, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba akong mag-respond? Kasi ay palagi ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ko na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subalit, hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondoc. Binuo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1986 para bawiin o i-recover ang mga napatunayang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos noong panahon ng martial law. Pero ngayon, may mga panukala na i-abolish ang ahensya at ilipat na lang ang powers nito sa Office of the Solicitor General. Pero may mga tutol sa panukalang ito. Ang tanong ng bayan, sang-ayon ba kayo o hindi sa abolition ng PCGG? Bumoto na po kayo mga kandidato. Itaas po ang yes or no. Ang magdedebate po tungkol sa issue kung dapat na bang i-abolish ang PCGG,
Si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG at si Calyodi de Guzman na kontra. Unahin po natin ang posisyon ni Attorney Arellano. Meron po kayong 30 seconds. Pabor ako na ibalik ang mga ninakaw na pera ng sinumang gobyerno. Pero yung kasalukuyang PCCGG ay hindi niya nagampanan. So in principle, kinakailangan bawiin natin lahat ang kayamanan ng Pilipinas na ninakaw ng sinuman. Pero kailangan natin effective yung committee na yan. Ginoong de Guzman. Hindi ako sang-ayon dahil may magandang performance yung mga nasa PCGG. Katunayan, sa nakalipas na mahabang panahon, halos nakabawi ng mahigit 164 billion pesos. Doon sa first 5-6 years niya, I think, nasa 64 billion ang kanyang nabawi. Hindi maliit na halaga yan. Kaya dapat i-maintain siya para higit pang mahabol ang mga iba pang mga nagnakaw sa kabanbayan ng mamayan dahil ang mga... Akala ko magkakampi tayo na bawiin lahat. Ano ang nangyari ng coconut levy? Ibinalik ba sa mga magsasaka? Hindi. Kaya yung principle na bawiin lahat ay dapat isang... Calyodi, meron po kayong 30 seconds naman. Kaya nga dapat hindi buwagin. Kaya kailangan dapat ituloy-tuloy yan dahil marami pang dapat bawiin. Marami pang mga dapat habulin. Si Lucio Tan, halos wala pang ni isang sentimo, hindi pa nababawian. Kaya dapat ipagpatuloy at i-strengthen para tiyakin na makabawi ang ating pamahalaan ng sapat na pondo sa mga ninakaw. Lalo na ngayon, usong-uso ngayon ang pagnanakaw. Kaya kinakailangan natin pagtibayan pa ang PCGG para habulin ang lahat ng magnanakaw sa bansa. Calyodi, you have 15 seconds. May kailangan pang habulin sa Coco Levy. At yun nga yung dahilan. Pero bakit ba ayaw mo talaga magpatuloy ang PCGG? Sino nga habol niyan? Lalo na ngayon, sa klalagayan ngayon, mga goody-goody silang lahat. Kaya dapat natin ibalik. Bakit ayaw mo? Paano mo ngayon babawin yung mga ninakaw na Coco Levy Fund na dapat may bigay sa mga magsasaka? Ninakaw din ng mga magnanakaw sa PCGG. So kaya, lumikha tayo ng iba paraan. Maraming salamat kay Calyodi de Guzman at kay Attorney Ernesto Arellano. Sunod po na issue na tayo. Binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong 2018 para labanan di umano ang insurgency sa bansa. Reklamo ng ilan ng re-red tag di umano ito. Minsan na ring pinuna ng COA o ng Commission on Audit ang mga irregularidad sa paggamit di umano nito ng pondo. Ang tanong ng bayan, pabor ba kayo o hindi na buwagin ang NTF-ELCAC? Mga kandidato, bumoto na ho kayo. Yes or no? Ang pares na sasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit pabor si Ginoong Ramos. You have 30 seconds po. Dapat buwagin ng NTF-ELCAC dahil number 1, human rights violator. Pangalawa, ang mamamayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kabutihan ay tinatagoreang terorista. Katulad po ng inyong lingkod. 2 nakabonet, pinuntahan sa aming lugar, hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Kaya po dapat buwagin na, ang kinakailangan po ay igalang ang karapatang tao ng mamamayan. At ngayon naman si Representative Martinez. Ano pong inyong posisyon? Malinaw ang mandato ng NTF-ELCAC. It's buwagin ang mga armed conflict. Malinaw ang report. 88 out of 89 armed groups ang na-dismantle ng NTF-ELCAC since 2018. 4,800 plus na barangay na dating balwarte ng mga armed conflict groups na ito
ang na-neutralize at wala na sa impluensya nila. We seek peace sa kanayunan, kapayapaan, hindi armed conflict. Ang accomplishment ng NTF-ELCAC ay Photoshop. Fake surrendery. Hindi po nalulutas ang problema sa kanayunan, sa halip tumitindi ang ligalig dahil sa militarisasyon sa kanayunan. I am one with you na igalang ang karapatan ng tao. Inasmuch yung red tagging should not be done indiscriminately. Ngunit mahalaga pa rin ang gampanin natin tungo sa kapayapaan. Armed conflict has no place in a society like our country. Bayaan natin gawin ang whole-of-government approach ng NTF-ELCAC and let the AFP do the talking para makorek yung problema ng red. Meron pa ho kayong chance sa Representative Martinez na magtanong o mag-react kay Ginoong Ramos. You have 15 seconds. Sa tagal po ng negosasyon, peace talks, 50 years on and off, nag-peace talks, ceasefire, ano po ang solusyon natin dito sa mga armed conflicts na to na nangyayari, lalo sa kanayunan? Dapat lutasin ang ugat ng armadong labanan. Solusyonan ang kahirapan sa ating bayan, hindi militarisasyon. At pinakita po yan sa mahabang panahon. Ilang dekada na, mahigit 5, pero nananatili po. Dapat yung root cause ng armadong labanan. Kaya po mahalaga ituloy ang peace talks between GRP at NDFP. Maraming salamat po kay Representative Eric Martinez at Ginoong Danilo Ramos. Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa dimanoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin, siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa Pangulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. Ang ginawa po natin na pagre-rescue
tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado nga sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At yan po ang ating debate round. Mainit na ang diskusyon, pero warm up pa lang po yan. Ngayon, sasalang naman ang ating mga kandidato sa apat nating mga panelista mula sa GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Panoorin po ang magiging takbo ng ating panel round. Sa panel round, isa-isang pasasagutin ang mga senatorial aspirants sa mga isyong may kinalaman sa kanila ng nabunot nilang panel member. Bawat aspirant, pasasagutin sa loob ng 60 seconds. Kapag may natitira pang oras, tatanungin ang aspirant ng follow-up question o panibagong tanong ng parehong panel member. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa mga panelista. At ang mga magbabato ng mga tanong ng bayan, isa sa main anchors ng 24 oras at isa sa mga haligi ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, Ms. Vicky Morales. Award-winning documentarist ng GMA Public Affairs at chairperson din ng Journalism Department ng UP Diliman College of Mass Communication, Cara David. Senior correspondent at isa sa mga mukha ng GMA flagship newscast, 24 oras, host ng investigative public service show na Resibo, ang Kapuso Action Man, Emil Sumangil. Anchor ng late night newscast na Saksi at 24 oras weekend at isa sa pioneer podcasters ng GMA News Online, Pia Arcangel. Nagbunutan po ang ating mga kandidato para sa kanilang pagkakasunod-sunod sa round na ito at kung sinong panelista ang magtatanong sa kanila. Una pong sasalang si retired Colonel Ariel Querubin. Colonel Querubin, nasangkot po kayo sa kudeta laban kay dating Pangulong Cory Aquino noong 1989 kung saan may mga sibilyang napatay. Nakulong kayo dahil dito at nabigyan naman ng amnestia. Sumama rin kayo sa Marine standoff sa Fort Bonifacio noong 2006 laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong muli pero ginawa rin din ng amnestia. Ang tanong ko po ngayon, matapos po ng mga ito, makatarungan pa rin ba ang tingin nyo dito sa mga pag-aaklas kung nagdudulot ng karahasan sa mga militar maging sa mga sibilyan? Sa akin, paninindigan kasi nagawa natin yung yung sinamahan natin, ang tawag ko dyan, military exercise, no? Kung saan nanindigan ako na dapat itama yung pamamalakad ng gobyerno at lumaban ako sa korupsyon.
nakikita naman natin, nagpapakatmatay tayo, no? Para sa paninindigan natin na tama yung inilalaban natin. So I was twice jailed, twice given amnesty. That's really true. And I was brought to the morgue clinically dead, fighting for what I believe was right. Kung tanong ninyo kung meron ako pinagsisisihan dito, I have no regrets, but I have bitter lessons about this. At yan ang gusto ko na isulong ngayon dahil naniniwala ako na ang kailangan natin isang matapang na senador na lumalaban against corruption at naninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang Ariel Querubin. Colonel Querubin, the establishment or the government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Yes, that's probably true, but the situation then and the situation now are different. So, yung sinasabi natin, kaya nga tayo tumatakbo ngayon dahil nga sa nakita natin, no, I joined the corporate, I cannot take this sitting down. I have really to leave my comfort zone to fight for what I believe is still right. No? That is to fight corruption. Walang nabago, nandyan pa rin ang korupsyon. Pumunta tayo, tumira tayo sa Bataan, Sambales, tumira tayo sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, kung saan yung rebellion talagang nagpapahirap sa kanila yung corruption at kahirapan ng tao. Maraming salamat, Colonel Querubin at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi, Commissioner Mendoza. Nung nag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, October 8, if I'm not mistaken, sinabi niyo po na gusto niyo pong bigyang tuldok ang pork barrel. Pero in that same occasion, tinanong po kayo kung tatanggap ba kayo o hindi ng pork barrel, tapos ang sabi ninyo, pag-aaralan niyo pa po ito. If I may quote you, sinabi niyo po specifically kasi ang pork barrel ay isang tool o pamamaraan ng gobyerno para makagawa ng tinatawag nating redistributive function. Pwede po bang pakilinaw, Commissioner Mendoza? Tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi kung sakaling maging senador kayo? At ito po bang pork barrel, nakakabuti ba ito o nakakasama sa ating taong bayan? Magandang gabi, Kara, at magandang gabi sa lahat ng nanonood. Lilinawin ko po ang aking sagot, okay? Per concept, ang pork barrel po ay minana natin sa Amerika, no? Para nagkakaroon po nung, sabi natin, redistributive, na idadala sa countryside, sa specific district, yung mga proyekto, nabibigyan ng priority ang mga sectoral needs. Ano ho? Kung ako'y parali na maging senador, boboto po ako at magpapasa po ako ng batas na i-stop ang paggamit nito sapagkat iba po ang kasalukuyang panahon ngayon. Marami po tayong issues sa korupsyon, mahirap ang buhay, maraming hindi nakapag-aral, maraming nawawalan ng trabaho. Subalit hindi po ito agad-agad magagawa, hindi po ba? Kasi pagpasok ko po naman doon, syempre ako po yung magpapakilala pa, makikipagkaibigan pa sa alamin ko pa yung political yung pakikisama sa mga ang akin pong titingnan ay yung tightening ng ating tinatawag na controls. Now, pagdating po kung ako'y tatanggap, pwede ho, para natin ipakita na pwedeng magamit sa tama ang pork barrel funds. Salamat po. Commissioner Mendoza, hindi pa ho ba kayo nagsasawa sa katiwalian sa gobyerno? Gusto niyo pa hong sumali sa napakaruming larangang ito? Ang pagmamahal po ay hindi nagsasawa. Mahal ko po ang gobyerno. 27 years po ako naglingkod dito. Nagsimula po ako bilang auditing aide. Nakita ko po kung paano inabuso ang tiwala ng mamamayan nang dahil dito. Muli akong sasabak sa hindi kagandahang aspeto ng trabaho at ipapakita natin marapat tayong pagkatiwalaan at hindi lahat ay magnanakaw sa loob ng pamahalaan. Maraming salamat, dating Commissioner Mendoza at Cara David. Sunod namang tatanungin si Calyodi de Guzman. Noong taong 2022, sa isa pong social media post, sinabi mo, I quote, "Ayaw ko nang maulit ang masamang karanasan ng pagsuporta ng taong bayan kay Cory, laban kay Marcos, at kay Gloria, laban naman kay Erap." Ang sabi niyo pa, I quote one more time, "Walang napala ang taong bayan. Nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng mamamayan. Umuna
ng ilan na misogynistic ito hong inyong naging payag. Sa payak na kaparaanan, para kung maintindihan ng lubos ng ating mga taga-subaybay, laban daw po sa kababaihan yung inyong naging pahayag, Calyodi. Ang tanong, bagamat humingi po kayo ng paumanhin sa inyong post, naninindigan pa rin ba kayong walang napala ang bansa matapos palitan ni Cory si Marcos at ni Gloria po si Erap? Naninindigan pa rin ako dahil ang sitwasyon ng mga manggagawa at ng ating mga mamayan sa kasalukuyan ang patunay na walang napala ang mga mamayan sa panahon nung nagpalit-palit ng gobyerno, lalo na sa panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Cory, diyan naganap ang kontraktualisasyon. Dati ang patakaran ay regularization, pero sa panahon ni Cory, naging kontraktual ang maraming mga manggagawa dahil siya ang nagpatupad. Si Herrera Law, yung Herrera Law. Diyan din nangyari ang provincial rate, kung bakit nangyari na ang ating sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay mas maliit kaysa sa Metro Manila. Dati pantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Ngayon, mas mababa na. Kaya sa ganitong pagkalagayan, walang napala yung mga mamayan. Pahirap pa rin ang pahirap. Yung VAT, sa kanya nagmula. Yung privatization ng sektor ng serbisyo, sa kanya nagsimula. Ito'y masama dahil ang nangyari, dapat serbisyo, naging negosyo dahil pinaubaya sa mga malalaking kapitalista ang sektor ng serbisyo. So, Calyodi, ano ho ang tingin nyo dun po sa mga nangyari na people power protests sa EDSA? Nagkaroon po ng dalawa nun eh. Mali ho ba o tama yung mga nangyaring yon? Tama yan, people power. Malaki ang pakinabang ng mga manggagawa dyan dahil napatunayan ng mga manggagawa na pagka nagkaisa ang sambayanan, kahit ang pinaka-diktador na presidente sa ating bansa ay kayang patalsikin. At ang problem lang, yung mga pangako ng EDSA, ng mga namuno sa EDSA na totoong demokrasya ay hindi naganap. Hindi nangyayari, hindi tumagos sa mga pabrika, sa mga komunidad. Maraming salamat, Calyodi de Guzman at kay Emil Sumangil. Para kay Danilo Ramos naman, ang susunod na tanong. Magandang gabi po, Kadaning. Noong nakaraang taon po, dumulog po kayo sa Commission on Human Rights at kayo po ay nagsampa ng reklamo sa tinawag ninyong state-sponsored rights violations dahil sa sinasabi niyong surveillance at red tagging laban sa inyo. Gaya po ng nabanggit niyo kanina, sabi niyo po may mga nakabonet na pumunta sa bahay ninyo. Binansagan po kayong terorista at nakaranas nga kayo ng harassment mula sa mga pinaniniwalaan ninyong government intelligence agents. At sabi po ninyo, ang lahat ng ito ay bunsod ng inyong pagtutol sa anti-terror law. Ito po ang tanong ko para sa inyo, Kadaning. Wala po ba talagang magandang maidudulot para sa inyo ang anti-terror law? At kung ganun po, sa tingin nyo, paano ba dapat po protektahan ng ating gobyerno ang kanilang sarili kung walang anti-terror law? Totoo po, at ang inyong pong lingkod ay isa sa 37 petitioner sa Anti-Terrorism Law of 2020. Base po sa karanasan, patuloy ang paglabag sa karapatang tao dahil po sa Anti-Terrorism Law, Executive Order Number 70, Creation of NTF-ELCAC. Ako at ang libu-libong mga magsasaka, manggagawang bukid at kanilang pamilya ay nakakaranas ng terrorist at saka po red tagging. Ang ipinaglalaban po namin ay lupa para sa mga magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, ito po'y kagalingan ng taong bayan. Kaya po kami dumulog sa mga LGU, CHR, at kahit po kay Special Rapporteur Irene Can na matigil na po itong nagaganap sa ating mga magsasaka at terrorist labeling sa mga mamamayang Pilipino. Kadaning, noon pong 2020 ay tinuligsa ninyo ang militar, ang Southern Luzon Command dahil po sa isang insidente na nangyari po sa Southern Luzon. Pero sabi po ng militar, ng Southern Luzon Command, legitimate operations daw po yun, isa hong engkwentro. Ano pong masasabi niyo roon? Marami pong katotohanan ang nagaganap, pero iba ang sinasabi ng militar. Pinalalabas po nila na ordinaryong napapatay ng mga magsasaka, bata at kababaihan ay mga NPA at mga terorista. Alam niyo po, marami akong alam, hindi lamang sa Southern Luzon, Sagan 9 Massacre, Gihulungan 6, Negros 14, kasama po ako sa nag-fact-finding at nakita ko, pati na po ang naganap
sa iba't ibang lugar katulad sa Panay. Salamat po, Kadani. Yes or no round po tayo. Magbabanggit po ako ng mga panukala o issue at sasagutin po ng ating mga kandidato ng yes or no. Unang issue, pagpasa sa kontrobersyal ngayon na anti-teenage pregnancy bill. Yes or no? May nagpanukala po na i-firing squad daw ang mga opisyal ng gobyerno na mahahatulan ng kasong katiwalian. Ano po ang boto nyo rito? Yes or no? Paglathala o pagsasapubliko ng SALN ng mga kawani ng gobyerno. Yes or no?